Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang ibang edisyon naman ng reading natin. This is going to be for the bear months. Now, ito po yung inyong mga mensahe na kailangan ninyong malaman for the bear months. September, October, November. Ayan. At general reading po ito ha, as usual. Kaya hindi po ito magra-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. At maraming salamat din po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. At I truly appreciate that po, no? At God bless you all, Aries. Kung bago naman po kayo rito, welcome po kayo rito sa ating channel. At maraming salamat din po sa inyong pagbisita. So, kuha tayo ng 4 na cards kada no? Hindi. Ay, tama. Pasensya na kalorky. So, kuha tayo ng 4 na tarot cards. Okay, so this is for September. That is for September. This is for October. This is for November. And that is for December. Ayan. So, maaari din po na magkapalit-palit yung mga messages dito kasi fluid naman yung energies. So, maaari din, no, na yung mga mensahe ninyo for September, maaari mag-resonate din yan in October or December or sa kahit anong buwan dito sa 4 na buwan na to. Okay? So, for Aries, no, so, by September po, ayan, so, mabuti pa gawin natin September muna, October. Okay, isa-isahin natin. Alright. So, by September po ang mensahe ninyo, Knight of Wands. So, mabilisan ang galawan dito ng lahat, no? Most likely, kung meron kayong mga inaasikasong papeles, may mga tinatransaction kayong mga business, yung mga ganon, or anything na inaasikaso ninyo sa ngayon na maaaring in the past na pending or medyo bumagal, ngayon makakaasa kayo that is going to move forward na, no? May progress na, ika nga. So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe ninyo for the month of September. So, we have the world energy sa September. So, this is new opportunities then. So, there's going to be endings and there's going to be beginnings then. So, maaaring may mga matatapos na ditong endeavor kayo around this time in September. But, you know, ang maganda din dyan kasi meron din bagong papasok, no? And kung ano man ang bagong papasok na yan na opportunity, it feels like it's going to be, level up na, no? Sa dati ninyong ginagawa. And may nakikita din ako ditong expansion, may nakikita din ako ditong travel. Okay, this is really a beautiful a message for you, Aries. So, for pa rin, for September pa rin, kuha tayo ng isa pang card. For September, we have number 5. Ayan. So, financial and material changes, no? So, maaari sa transition na to dito. Kasi meron merong magtatapos, may mga endings dito dahil it has come to its completion na at magsisimula kayo ng bagong endeavor dyan, diba? So, maybe, magkaka-issue kayo dito pagdating sa pera, no? Sa resources. Kasi maaring let's say for example negosyo, no, maaari mangangailangan kayo dito ng malaking pera sa negosyo. So there is going to be changes dito sa ninyo pangkaperahan, sa sitwasyon ng inyong pangkaperahan dito. So maaari din ang pinoproseso din ninyo dito, no, is about kaperahan din, no? Maaring loans yan, maaring inheritance yan na medyo inaasikaso ninyo dahil siguro naaantala ang pagpoproseso ng mga papeles. So, maaring ganun din ang sitwasyon ng iba dyan, no? So, what else? For Aries, September, we have flexibility. Ayan. So, Willow Spirit. So, ini-invite kayo, Aries. Iniimbitahan kayo dito around September na maging flexible kayo para hindi kayo may stress, no? So, kung ano man ang mga pinaasikaso ninyo. Kasi maaaring sa bilis, di ba? Sa bilis ng mga pangyayari dito, maaring may mga
decision making dito na kailangan ninyong gawin agad-agad na hindi ninyo mapag-iisipan. Kaya inaanyayahan kayo dito to be flexible. Okay? Maging flexible kayo. Huwag kayong masyadong yung makaramdam kayo ng discomfort at a certain thing na nangyayari at maaring kabahan kayo, matakot kayo, mag-give up kayo. Wag, no? Wag. Kasi pinaghirapan mo na to, no? You put your blood and sweat dito. Pinaghirapan mo na to, nag-effort ka na. So just try to be flexible. Try to be adaptable to what is happening para maging smooth pa rin ang ganap, no? Ang kalakaran ng lahat. Okay? So, around October naman dito, Aries, you are being asked here to be more patient. Okay? Be more patient. Kasi maaring sa mga changes na mangyayari around September, you know, parang gusto mo na magtuloy-tuloy ang momentum. But sometimes hindi gano'n na nangyayari, di ba, Aries? Sometimes may panahon na mabilis ang lahat. May panahon din na biglang babagal, biglang titigil, di ba? Depende sa environment din ninyo. Depende rin sa ibang tao na nakaka-deal with ninyo, di ba? Maraming mga factors ang nakaka-apekto sa mga bagay-bagay sa buhay natin. Kaya, be more patient. Okay? Yun ang sinasabi sa inyo dito. Be more patient. And you're being asked here to balance things, no? Balansehin ninyo ang lahat para hindi kayo nai-stress, hindi kayo naaaligaga, hindi ninyo nanineglect ang ibang parte ng buhay ninyo na kailangang pagtuunan din ng pansin. So, ano lang muna, kalma at balansehin ninyo ang lahat. Okay? Don't focus on just one thing, no? Remember that there are other things din sa buhay ninyo na nangangailangan din ng inyong atensyon. Okay? We have number 2, movement, choices, decisions. Ayan. So, maraming galaw din ang mangyayari dito, no? Kaya siguro, yung patience na yan din siguro is about doon sa maraming event siguro na nangyayari. Kasi maaaring maaligaga kayo dito, no? Maaaring ma-frazzle ang iba sa inyo dito, Aries, dahil sa maraming kaganapang mangyayari, no? May mga choices din kayo dito na kailangan ninyong pagpilian, may mga decision making that you need to face dito. Maybe that is related to finances, maybe that is related to relationships, marriage, maaring ganon ang sitwasyon ng iba. Okay? So, tingnan natin kung ano pa. For Aries, beauty. Ayan. Ilabas ninyo kung ano man ang true beauty ninyo dito. Kasi, wag kayong wag kayong masyadong maapektuhan ng kung ano-anong mga negative na nangyayari sa inyong paligid. No, try to protect yourself. Try to protect your energy field na wag kayong maapektuhan ng mga kaguluhan or ng kung anumang mga tensyonadong sitwasyon around you. Just focus on yourself. Just focus on your true beauty at yun ang pairalin ninyo. Ang kagandahan ng inyong sarili, ng inyong kalooban, ng inyong buong pagkatao. So that maging chill ka lang. Maging relax ka lang, no? So what else? For November, for November naman, tingnan natin kung anong ibang messages pa para sa iyo. Kasi around November, maaring meron ditong confusion, no? Yun ang aking napipick up dito. Maaring meron ditong mga decision din kayo sigurong kinakaharap, but you can't make a decision because siguro yung isip at ang puso ninyo hindi nag-a-agree, no? Yun ang aking napipick up dito. Hindi nag-a-agree with each other. So, tingnan natin kung ano pa ang sitwasyon dito for Aries in November. Journey. Ayan. So, maaaring yung indecision na yan is related to your travel. Maaaring gustong-gusto ninyong umuwi. Puso ninyo sinasabing, uwi ka na, Aries. Miss na miss mo ng pamilya mo. Miss na miss mo na yung mga anak mo, asawa mo, maganon. But, yung sinasabi ng isip mo, no, practicality-wise, parang sayang ng pamasahe, ang layo, papadala ko na lang sa mga anak ko, diba? Yung mga ganon. So, maaaring may mga concerns
ang iba sa inyo dito, Aries, around that time in November na ganun ang sitwasyon. Gustong-gusto ninyong umuwi, but you can't. No? Yung parang gano'n. But definitely for others of you dito, Aries, that specific message is not going to resonate with everyone. So, kunin nyo lang po kung anong sasakto sa inyong sitwasyon. But definitely, ang iba sa inyo, may travel. Talagang uuwi kayo. No? Maaaring bakasyon nyo to, or ipipilit nyo talaga makauwi dahil miss na miss nyo na ang inyong pamilya. No? And there is a synchronicity right here. Then, kanina ko pa ito nakikita. Kanina pa ginaguide ng mga guides ko ang mata ko dito. We have number 222. There is an angel number 222. So I suggest Aries, pakitignan po ninyo, i-google ninyo ang ibig sabihin ng angel number 222 at master number 22. Okay? At meron din tayong 2222. So 4 na 2, no? 22 222 at 4 na 2. Ayan, pakitignan po ninyo dahil marami kayong mababasa dyan na maaaring mag-resonate sa inyo. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang mensahe para sa inyo around November. We have number 8, positive movement forward. Beautiful. Beautiful. So, you are, dito, walking towards the light, towards happiness dito. Kasi, mag-ano ka na dito, mag-move forward ka dito sa buhay ninyo. You are treading to a direction kung saan dito ka magiging masaya, magkakaroon ng magandang positibong pagbabago ang buhay ninyo. Maaring meron din ditong wish fulfillment. Look at that, Aries. Yun ang pumasok na mensahe na mayroong wish fulfillment dito. And look at that, ginaid nilang mata ko pupunta dito. We have the 9 of Cups in December. So, this is a wish fulfillment energy. So, definitely Aries. Maaring around November and December, meron ditong mga wish fulfillment ano mangyayari sa buhay ninyo. Or maybe, no? Yung gagawin ninyong itong pag-move forward ninyo sa buhay ninyo, maybe ito yung magiging susi para makapunta ka doon sa wish fulfillment. Parang ito yung precursor, kumbaga, no? Mag-move forward ka, magiging positibo ang lahat, magiging maganda ang lahat ng pangyayari, and boom, there is wish fulfillment. So, maaring ganun ang sitwasyon. That's really beautiful. So, what else for Aries, November? Letting go. Ayan. So, kaya ka nga, no? Kaya ka aalis. Kaya ka mag-move forward. Magde-decide na mag-move forward ka na sa buhay ninyo. It's because you are letting go of the situation or the people or the things, no? Na hindi na nagsiserve ng iyong highest good. Kaya you are deciding to leave. You are deciding to go. Kaya, this is really beautiful. Really beautiful. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap around December. Number 41, 7th chakra. Ayan. So, there are downloads, no? Downloads. Divinely guided ka dito, Aries, no? Divinely guided ka. Kasi pinapadalhan ka dito ng mga downloads, pinapadalhan ka dito ng Divine Universe ng mga gabay, no? On how you are going to navigate your life ngayon. Kasi moving forward ka na, 'di ba? Papunta ka na sa happiness, papunta ka sa wish fulfillment, papunta ka sa lugar kung saan doon ka magiging masaya, peaceful, 'di ba? Fulfilled. Kaya inaanuhan ka, ginagabayan ka, kaya ka makakarating sa ganung sitwasyon. You are being guided and guarded dito ng Divine Universe and also ng iyong mga the rest of your spirit team. So, tignan natin kung ano pa. We have heartache and loss. Ayan. So, it feels like to me na tapos na to. Na-overcome mo na to. Yung heartache and loss na to. Kaya nga, umalis ka na. Papunta ka na doon sa pag-move forward sa buhay mo at nag-let go ka na. So, it feels like to me that this is already happened in the past, no? Tapos na to, yung heartache and loss na to sa buhay ninyo, naranasan nyo na to maybe around October or November, no? Maaring ganun, or maybe, no? Months back pa. Maari ding months back pa ito nangyari kasi wala nang fresh blood dito
no? So, maaring na-overcome mo na to. Kaya nga, nakapag-move forward ka na, no? Na-let go mo na ang sitwasyon na yan. Na-let go mo na. Kaya nagising ka na sa katotohanan and you realize na it's time for you to move on with your life. So, what else for Aries for December? Purity. Ayan, you know what, Aries? Napaka pure ng puso mo, no? Maaring dati ka na talagang ganyan, or maybe this is your new realization na sa lahat ng blessings na natanggap mo sa buhay mo recently, na nakalampas ka na doon sa heartache, sa loss, no? Sa heartbreak, you know, na you were able to overcome that difficult situation and you were blessed. May wish fulfillment na nangyari dito. You're divinely guided. Maaring parang nahugasan ang puso ninyo. Maaring nahugasan talagang energy field ninyo of all negativity, and ngayon talagang napalitan yan. No, talagang nag-bloom dito ang true beauty ninyo, no? And the purity of your heart is highlighted talaga dito, no? Maaring talagang you will change the way you perceive things, you look at things or people or situation dito with all the purity na, no? Yung ganon, yung intention ninyo, no? You have the purest intention dito, hindi lang para sa sarili ninyo but also for other people, no? Parang nag-evolve ka dito, Aries. Parang nag-evolve ka dito into the best version of yourself. So, dahil dyan sa mga nangyari sa buhay mo ng nakaraan, no? You have lot of learnings and wisdom gained dito. Yan ang aking na-pick up. So, beautiful. So, Aries, that's all I have for you for the bear months, and I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.